Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Isa pong magandang umaga at mapagpalang umaga sa bawat isa. Nabati na po ba natin ang bawat isa? Nakamayan na po ba natin? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Pakingitian, kamayan. Yakapin ang ating mga katabi, ang ating mga kapatiran. Salamat po sa Lord kasi siya po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng grace daily sa ating buhay. Hindi po tayo karapat-dapat, pero salamat po sa grace ni Lord. Kaya po tayo nandito at nakakatayo. So, ngayong morning po, let me share po this verse na matatagpuan po sa 1 Peter chapter 2, verse 24, NLT version po ito. Ang sabi po dito, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. Amen. So, tunay nga po na by the Lord Jesus Christ's wound, tayo pong lahat ay Kanyang pinagaling mula sa ating mga pagkakasala. So, it is truly by God's grace. Kaya ngayong morning, patuloy po natin siyang kapurihan, patuloy po natin ibalik sa Diyos ang nararapat na pagpupuri at ang ating pag-aawitan. Hallelujah, Lord. May this be our prayer this morning, that the Lord will purify our hearts. We worship you, Lord.
to follow, ready to do your will. Yes, salamat na po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, purify my heart, Panginoon. Napakabuti nga po, Panginoon, kaya patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa pag-umpisa ng aming gawain, Panginoon, Lord God. Pumagitna ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, at i-welcome namin, Panginoon, ang Espiritu, kaya ang patuloy naming dalangin sa oras na ito, Panginoon, ay kung ano man, Lord, yung mga kagulumihan, Panginoon, maging sa isip namin, sa salita o sa gawa, Panginoon, sinasadya man o hindi, Panginoon, patawarin mo kayo, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Patuloy nga po ang aming dalangin na, Lord, ang aming mga kapatira na wala pa, Panginoon. Lord God, patuloy mo nga pong ipaalala sa kanila na ang oras at ang araw na ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po at dalangin din namin, Panginoon, patuloy na ang aming pastora na magdadala ng mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Lord, alam namin na magaling na siya, Panginoon. Kaya, Lord, ibukas mo ang aming mga tainga, Panginoon, ang aming mga puso upang mapinggan namin, Panginoon, ang nais mong ipahatid sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang maglilid, Panginoon, sa aming worship team, Panginoon, sa mga tutugtog, at kay Jen, Panginoon, patuloy nga po, Panginoon, na Lord God, ikaw ang magbigay ng katalinuhan, Panginoon, sa patungkol sa aming pag-aawitan, at para ito, Panginoon, ay malugod man, Panginoon, ang parating sa iyong paanan. Patuloy ka namin sinasamba, Panginoon, at patuloy nga po, Panginoon, ang aming dalangin sa aming mga pastora, Panginoon, lalong-lalo na sa pastora niya ng Panginoon, na marami ding dinaramdam sa kanyang katawan, patuloy na kagalingan ang aming dalangin sa kanya, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Lord, hanggang sa matapos sa aming gawain, at ang daming dalangin, Panginoon, ang kabuuan kung bakit kami nandito, Panginoon, ay dahil lamang sa iyo. Kaya't ang aming dinataas, Panginoon, ang iyong kataas-taas ang pangalan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Salamat nga po dahil alam natin na lahat ng meron tayo comes from God. Kaya tunay na dapat nating pagpalain ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Let us worship our God. Blessed be your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name.
be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be the name Of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Yes, we praise you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Lord, tunay nga po, Panginoon, na you give and you take away, Lord God. Kaya whatever happens, Lord, we will always praise your name, Lord. Hallelujah. Patuloy namin kinikilala, O Diyos, na lahat ng meron kami ay galing sa inyo. Hallelujah. Tunay nga po na makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, di po ba? Kaya this morning, as we sing this song, nawa po ay tunay na ideklara natin ito mula sa ating mga puso. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. Yes, in Jesus' name, Lord. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, in Jesus' name, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over every war anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let us speak the name of our Lord Jesus Christ. Speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your
kinabukasan. Sapagkat tunay na nag-iisa ang pag-ibig ninyo sa amin. Kaya Lord God, patuloy namin dalangin na huwag niyo po kaming bibitawan. At patuloy niyo po kaming samahan as we continuously walk this path of faith na meron kami, Lord God. Patuloy niyo po kaming samahan. Let your Holy Spirit continuously live within us. Rebuke us, Lord. Correct us. And empower us, Panginoon, every day of our lives. We thank you, Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, isa pong malakas na palakpakan. Amen. We may now be seated po sa presence ng Lord. Tuloy po tayo, dadako tayo sa ating pagbibigay. Bago po ang lahat, babasahin niyo po yung sapal. Alam ko po na memorize niyo na po yung iba dito, memorize na po yung Malakay 3 verse 10. Dito po sa Magandang Balita version, sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ituhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko po salita. Kaya, manalangin po tayo. Lord God, salamat po, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, O Diyos. Sa buong isang linggo, Panginoon, na Lord, tinutugon mo, Panginoon, namin mga pangangailangan. Lord God, maging man, Panginoon, sa aming mga kalusugan, O Diyos. Lord, may iba sa amin, Panginoon, na may nararamdamang sakit, Panginoon. At Lord, salamat, O Diyos, dahil Lord, ikaw po ang patuloy na nagpapagaling, Panginoon. Patuloy mo pang hipuin, Panginoon, ng mga may nararamdaman, O Diyos. Kilala mo po kami, kilala mo po sila, O Diyos. Kaya, Lord God, salamat po sa araw na ito. At Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon Diyos. Lord, lahat, Panginoon, dito, Panginoon, ay Lord, nawha, O Diyos. Naranasan nila, Panginoon, ang kabutihan mo, O Diyos. Lord God, wala po kaming lahat ng aming mga Lord, mga kinikita, Panginoon, ay nagbumula sa inyo, O Diyos. Lord God, po namin hayaan, Panginoon, na isipin namin, Panginoon, na sa sarili naming lakas, O Diyos, kami po ay kumikita, Panginoon. Lord God, ito ay pinagkaloob mo sa amin. Kaya Lord, kami nabubuhay, Panginoon, sa araw-araw. Kaya Lord God, dalangin ko po ang aming maikapo at ang aming mga Lord, kaloob, Panginoon Diyos, na ito ay magamit sa inyong Lord, kaharian, na patuloy, Panginoon, na ito ay yung mga salita mo, Panginoon, pahilaganap pa, Panginoon, ilang dito sa Pilipinas, Panginoon, kundi doon, buong mundo, Panginoon Diyos. Abutin mo, Panginoon, ng mga hindi pa naaabot, O Diyos, sa pamamagitan namin mga ikapo, Panginoon, at ng aming mga kaloob. Maging man, Panginoon, sa aming mga panalangin. Abutin mo po sila, O Diyos. Kaya, Lord, dalangin ko po na, Lord, na lahat ng kumikita, Panginoon, may mga hanap buhay, Panginoon. Pagpalain mo palalo, Panginoon. At patuloy mo sila, Panginoon, biyayaan, Panginoon, ng kalakasan. Upang, Lord, magpatuloy din silang makapagtrabaho. At Lord God, maging doon sa mga naghihintay pa, Panginoon, sa mga naghihintay pa ng kanilang mga application, na Lord, matugunan. O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na sa takdang panahon, sa kalooban mo, in your perfect time, Panginoon, Lord, ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, mga kanilang mga desire, na kanilang mga puso, mga trabaho, Panginoon, na Lord, na ayon sa iyong kalooban. Kaya Lord God, salamat po. Nawa ang lahat na nandito, Panginoon, ay Lord, magkaloob ayon sa kanilang takalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy kang kumilos sa bawat isa at nawa, O Diyos, malaki man o maliit, Panginoon, nawa ito ay magamit, Panginoon, para sa ikalalago ng iglesia nito.
Salamat po, Panginoon, purihin ka. Patuloy kang pumilos sa kalagitnaan namin hanggang sa matapos ang gawain ito. Salamat po sa pangalan ng inyong anak na sa Jesus. Ito ang aking samot dalangin. Amen at amen. Hello po, magandang umaga. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na mapurihin mag-special number para mapurihin ng Diyos. Amen. Wala pong katulad ang Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito. At tayo po ay magpatuloy sa ating series sa buong buwan ng October. Tayo muna po ay manalangin. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Kaya mo po, Lord, nasamahan mo kami sa aming pag-aaral muli ng iyong mga salita. Ano man, Panginoon, na nakakahadlang upang hindi kami mag-focus sa aming pakikinig ng iyong mga salita, aming Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang kumilos. Ikaw po, Panginoon, ang makita namin, ang marinig namin, Panginoon, walang iba, aming Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito.
Purihin ka aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. So, buong October po, again, ang ating pong tema ay No Other Gospel. At ngayong umaga po ay nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pag-aaralan. Ito po ay sa Galatia chapter 5 verse 1 to 12. Ang topic po natin ay Freedom in Christ. Kalayaan mula sa ating Panginoon. Kalayaan mula kay Kristo. Galatians chapter 5 verse 1 to 12. Ang sabi po doon, For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you, that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ. You who would be justified by law, you have fallen away from grace. Yung sumunod po ay sabay-sabay po nating basahin. For through I have confidence in the Lord that you will take no other view than mine, and the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. But if I, brothers, still preach circumcisions, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed. I will those who unsettled you would emasculate themselves. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito sa Galatians chapter 5, verse 1 to 12 ay, Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang papaalipin ulit. Akong si Pablo ang nagsalita, ang nagsabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, pinawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 6, Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Mabuti sana ang inyong ginagawa. Sino ang pumipigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi gawain, iyan ang Diyos na tumawag sa inyo. Napaaalsa ng kaunting libadura ang buong masa ng harina, anang kasabihan. Dapat sa ating pakipag-isa sa Panginoon, nagtitiwala akong hindi kayo mag-iiba sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang lumiligalig sa inyo. Verse 11, Mga kapatid, kung talagang ipinangangaral ko na kailangan ang pagtutuli, bakit inuusig pa ako hanggang ngayon? Kung iya'y totoo, hindi na sana katitisuran ang aking pangangaral tungkol sa krus. At yaong mga nanggugulo sa inyo ay huwag nang patuloy kundi paputol na. Kalayaan, yung freedom. Ano po ba ang kalayaan patungkol sa inyo? What is freedom? Kalayaan sa lahat ng bagay,
Sabi ng mga bayani noon, kapag daw tayo sakop ng mga dayuhan, ang karapatan ay kapangyarihang pamamahala ng sarili nating bansa. Hindi na dapat pakialaman ng iba pang bansa. Sabi ng mga kabataan naman ngayon, gagawin ko ang gusto ko. Kahit pagalitan ako ng magulang ko. Karapatan ko yun. Sabi naman ng ibang tao, ito yung nagagawa mo, yung mga bagay na gusto mong gawin, kahit sabihin nila, o kahit na ano ang reaksyon ng iba, wala akong pakialam. Kung anong reaksyon ng iba. Ito gusto kong gawin eh. No? Kalayaan. Freedom. Sabi ng government, pagka nagsasalita sila ng hindi maganda, bakit? I have freedom of speech. Kalayaan kong magsalita kung anong gusto kong gawin. Pero, ang kalayaan po ba ay patungkol dito? Ito ba yung tunay na kalayaan na nais ipahayag ng Panginoon? Sa Aklat ng Galacia, ito ba yung ito ba yung kalayaang nais ipahayag ni Pablo para sa kanila? Ang pagkakaunawa ng mga Kristiyano sa kalayaan minsan ay hindi nagiging tama. Kasi ang gusto nila kalayaan ay lahat ng bagay gawin, kahit minsan ito ay mali. O kadalasan pa nga ito ay mali. Pero dahil sa kalayaan ay hindi nakikita na mas maayos, kadalasan ay hindi ito nagiging tama at nagkakaroon pa nga ng kaparusahan. Nagdurusa pa nga ang karamihan. Ang ating kalayaang sinasabi ay ito yung kalayaan doon sa pagkakaalipin natin, doon sa kasalanan. Tayo ay tinubos ng Panginoon doon sa ating kasalanan, kaya naman yung ating mga kagustuhan dapat, yung ating mga pansarili na mga damdamin o pansarili natin na mga gustong gawin, ito ay dapat na ipagkaloob natin sa Panginoon. Lalong-lalo na yung pagkakaroon ng rebellious heart. Kasi minsan, hindi natin nakikita yun. Gusto lang natin sabihin kung ano yung gusto natin gawin, gusto natin sabihin kung ano yung gusto natin sabihin, pero hindi natin napapansin na meron tayong rebellious heart. No? Hindi natin pansin yun. Pero ang sinasabi dito ay hindi yung patungkol doon sa freedom ng buong mundo. Yung freedom ng kalayaan nila. Hindi yun yung sinasabi doon. Kundi ang sinasabi dito ay yung freedom ng spiritual na kalayaan, yung freedom na meron tayo na relasyon sa Panginoon. Kalayaan na meron tayong ipahayag. Ano ang kabutihan ng Panginoon? Yung relationship natin sa Panginoon. Ito yung sinasabi doon. Tayong mga Kristiyano na hindi tayo dapat na matulad doon sa sanlibutan. Hindi ito yung nais ng Panginoon sa atin. At hindi yung kalayaan na nakikita natin sa loob ng sanlibutan. Kundi, ito yung tunay na kalayaan na meron tayo. Kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na alam natin. Yung mali, alam natin kung ano yung tama. At ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin pagsisisihan. Dahil alam natin na tayo mga Kristiyano, tayo ay may tunay na kalayaan at dapat tayo mamuhay araw-araw doon sa ayon doon sa kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Doon sa ginawa ng Diyos, doon sa krus ng Kalbaryo. That is the freedom na nais ng Panginoon sa atin. Dito po, makikita natin sa verse 1, sa chapter 5, verse 1, living the freedom we have in Christ. Kalayaan meron tayo sa Panginoon. Ano ba yun? Yung sabi dito sa verse 1 ay, for freedom Christ has set us free. Yung kalayaan na meron tayo sa Panginoong Jesus, ito yung kalayaan na malaya. No? Kalaya mula sa atin. Paano tayo nagiging malaya? Hindi dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Ulitin ko po. Ang kalayaan ay hindi dahil sa ginawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo sa atin. Yung pagbibigay niya ng kanyang sarili sa atin. Para sa atin. Para sa iyo, para sa akin.
That is the freedom. Yung kasalanan, nasa halip na tayo ang magpasan, tayo ang mag-bear, pero pinasan nyo ng Panginoon para tayo ay maligtas. Ayon doon sa kalooban ng Diyos Ama para sa atin. Kalayaan. Kalayaan sa pagkakasala. Ito yung nais ng Panginoon eh. Kasi ang ganda ng plano ng Diyos, di ba? Una pa lang, yung pagkakala lang sa atin. Napakaganda ng plano ng Panginoon na binigyan tayo ng kalayaan na kung anong sabihin mo, ito ipangalan mo sa aso, ipangalan mo sa pusa, ipangalan mo sa puno. Andun yung kalayaan eh. Kaya lang, dahil sa kasalanan, nawalan tayo ng karapatan, nawalan tayo ng kalayaan. At ito yung nais ng Panginoon sa atin. Yung kalayaan mula doon sa kasalanan. Maging free. Malaya tayo doon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Chapter 3, verse 13. Malaya na tayo at natapos na yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na malaya ako dahil gumawa na ako ng mabuti. Hindi yun. Kundi, ang kalayaan na ating natamo ay mula sa ating Panginoon. Wala tayong ambag doon. Hindi tayo nag-contribute para tayo ay maging malaya, kundi ang ating Panginoong Jesus ang naging kalayaan para sa atin. Kaya marapat dapat lamang na tayo magpasalamat sa Diyos, hindi nakadepende ang ating kalayaan sa ating sarili. Kundi ito ay sa ating Panginoong Jesus. Nagmahal sa atin, nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Kaya tingnan natin na ang katotohanan ay dapat na makita natin na ang kalayaan ay mula sa ating Panginoong Jesus. Kung nananalig tayo sa ating Panginoong Jesus, ang mabuting balita ay yung kalayaan ay pinagalaw sa atin. Ang pananalig natin sa ating Panginoong Jesus ay yung pagkakaalis natin doon sa pagiging alipin. Hindi na tayo slave doon sa kasalanan na nananalaytay. Kundi yung pagsisikap natin na dapat na dahil tayo ay sinagip ng Panginoon, dahil tayo ay inalis ng Panginoon doon sa kasalanan, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon, ano yung dapat natin gawin? Dapat magsikap tayo, sundin ang kautusan ng Panginoon at maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ginawa ito ng ating Panginoon para sa atin, sa bawat isa sa atin. Ngunit, hindi rin naman ibig sabihin na kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, ay meron na tayong lisensya para magkasala paulit-ulit. No? Hindi yun. Ay, ako ay pinatawad na ng Panginoon sa aking kasalanan. Ako ay ligtas na. Hindi po yun. Pinatawad na ako ng Panginoon sa aking kasalanan at dapat na gumawa ako ng mabuti para sa aking kapwa. Dapat ay sumunod ako sa utos ng Panginoon. Ito yung gampanin ng bawat isa. At ito din yung sinasabi ni Pablo, na maging gampanin dapat na tayo ay naligtas, tayo ay malaya, sundin natin ang ating Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng tunay na kalayaan. Pagkakaalis natin sa pagiging alipin, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, maranasan natin araw-araw ang kabutihan ng Diyos hanggang sa kanyang pagdating. Kung ano yung araw-araw na bakit ka nabubuhay, bakit ka gumigising, yan ay pagpapasalamat natin sa Panginoon. Dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Malaya tayo sa lahat ng bagay. Christ set us free. Ganito din yung binigyang diin ni Pablo sa verse 13. Sabi doon na, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod
ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang nais ng Panginoon ay ipamuhay natin yung kalayaan na yon. Yung tunay na kalayaan na nasa atin dahil kay Kristo. At ito din ang nais ni Pablo sa bawat isa. Pagpapaalala ni Pablo. Ang layunin na ginawa ng ating Panginoon ay upang maranasan ang tunay na kalayaan. Yung sabi doon sa verse 1, yung stand firm. Ang katotohanan ay batay sa kanyang kautusan. Kaya sinabi ni Pablo, magpakatatag tayo doon sa kalayaan na meron tayo. Stand firm. Especially sa ating pananampalataya. May dalawang paraan yung sinasabi dito ni Pablo. Una, yung sa positive. Yung positive way, na ang sabi niya ay, stand firm. Magpatuloy sa paninindigan at pagtayo na hindi natitinag anuman ang gawin ng kaaway na ibagsak tayo o gawin ang kalayaan niya. Kapag ka nandun tayo sa panahon na talagang ang ating pananampalataya sa Panginoon napakataas, no? Ang kaaway lagi naman nandyan para ibagsak ka, tama? No? Pag nandun ka sa peak, nasa high ka ng iyong pananampalataya, imagine mo na lang na ang init-init mo sa paglilingkod sa Panginoon. Sunod-sunod din naman yung pagsubok. No? Ang init mo sa paglilingkod, araw-araw, gusto mong manalangin sa Panginoon, gusto mong magbasa ng Bible, talagang yung Monday pa lang, excited ka na, sana linggo na ulit. Nandoon yung excitement. Pero, yung kaaway naman, sunod-sunod ang pagsubok. Hindi pa natatapos yung isa, meron na naman. Meron na naman ulit. So, anong gusto niyang gawin? Ilayo ka. Bawiin yung kaisipan mo na ang Diyos ang nagpalaya sa'yo, ang Diyos ay mabuti, yun ang gusto niyang alisin. At ito yung kadalasan na nagiging panlin lang ng kaaway sa atin. Gusto tayong ibagsak ng Panginoon sa ganung bagay. Tulad ng isang kawayang anumang hampas ng hangin o bagyo ay hindi mabubuwal o mababalik. Ito ang nais ng Panginoon sa atin bilang isang mananampalataya. Na kahit na anong bagyo, nakita niyo po yung taas ng kawayan. No? Ang kawayan, hindi siya basta magbabagsak. Ang gagawin lang niya, magsusway. Pag kahit na anong lakas ng hangin, magsusway lang siya. Pero hindi siya babagsak. Hindi katulad ng isang puno, kapag ka talagang possible na bumagsak siya no? Pero ang kawayan, gaganin lang siya, magsusway lang siya. Ito yung nais ng Panginoon sa atin, na kahit anong hampas ng hangin o bagyo, huwag tayong matinag sa ating pananampalataya. Ito yung encouragement ni Pablo sa atin. Huwag tayong matinag sa ating pananampalataya. Bagkus, binigyan tayo ng lakas ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, para magpakatatag, para tumayo, magpatuloy sa paglilingkod. Sabi ng verse 22 to 25, we who are weak will live by the power of the Spirit. Tayong mga nanghihina, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya dahil nandiyan ang Espiritu ng Panginoon. Nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang manatiling matatag, manatiling malakas. So ito yung positive. Sa negatibong paraan naman, ang sabi niya, do not submit again to the yoke of slavery. Ano ba yung yoke? Pamatok. No? Pamatok. Ito daw po isang instrumentong ginagamit upang kontrolin ng isang hayop. Sino na po nakakita ng pamatok? Yan. Yung nandito po, sa kalabaw. Yun. Sa kalabaw, yan po madalas natin nakikita. Tinatalian para kukontrol kung saan siya. Yan ang pamatok. Ang pamatok ng pagkaalipin. Ito yung inalis sa atin ng Panginoon na hindi tayo susunod. Kundi ang nais ng Panginoon, yung pamatok na yon, ang bigat na yon ay dinala na ng ating Panginoong Jesus. Siya na ang nag-bear nun.
Kaya wala na tayong ibang dapat gawin maliban sa gumawa tayo ng mabuti para sa Panginoon. Yung lakas natin na ipagkaloob natin sa Panginoon, malaya na tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Ang kalayaan ay pinagkaloob sa atin ni Kristo. Kaya sinasabi ni Pablo, huwag na kayong magpaalipin o magpasailalim ng yung mga religious works. Yung gawa ng tao. Huwag tayong tumulad sa kanila dun sa mga Israelita na pagkatapos ng Panginoong alisin sila doon sa Ehipto, anong ginawa nila? Gusto pa nilang bumalik. No? Pinalaya na nga sila ng Diyos, pero dahil nakakita sila ng konting paghihirap, ano gusto nilang gawin? Bumalik. Kahit na maghirap na nga daw sila, kahit paalipin sila ulit, basta ibalik lang sila doon. Pero hindi nila nakita yung goodness ng Panginoon, yung promise ng Panginoon, na kahit dadaan sila sa maraming pagsubok, at the end, may promise lang. No? Di siguro nila na-imagine yun. Tayo po ba? Na-imagine po ba natin na kahit po tayo'y naghihirap, yung nararanasan natin, na-imagine po ba natin na at the end, yung paghihirap na to, merong tayong buhay na walang hanggan. Sabi nga, huwag tayong mag-iimpok dito. No, yung kayamanan na yan. Yes, kailangan natin. Kasi syempre, kakain tayo. No, kailangan natin ng bahay. Kailangan natin ng damit. Kailangan natin ng pagkain. Pero, hindi dapat nakafocus doon. Hindi dapat doon nakafocus. Kundi, tingnan natin na yung at the end, merong masagana na naghihintay para sa atin. At ito yung hindi nakita ng bayang Israel. Kaya ngayon, ang pamatok na sinasabi ni Kristo ay hindi na yung pagkaalipin. Kasi inalis na tayo doon. Kundi yung pamamahala ni Kristo sa akin. Sabi ng Panginoon, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light." Ganda po ng pangako ng Panginoon. Ito lagi ang magandang ilagay natin sa puso natin. Kahit tayo nakakaranas ng mga ganyang pagsubok, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ito lang yung nais ipaalala sa atin ni Pablo. Magpakatatag sa pananampalataya. Pangalawa, standing firm for true faith. Yung magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit porsigido si Pablo na ipaalala ang mga bagay na ito? Kinakailangan tayong magpakatatag dahil alam niya yung kalalabasan. Alam niya yung ang kaaway ay laging may pagsubok na ginagawa para alisin tayo doon sa pananampalataya natin sa Panginoon. Yung kagandahan na nais ng Panginoon, laging nandiyan ang kaaway para ibalik tayo doon sa nakaraan. Hindi tayo maka-forward. Sabi nga, hindi ka maka-move on. Move on din pag may time. Ito yung sinasabi na inalis na sila, pero makapag konting pagsubok, babalik. Tayo po ba ganun? Kapag nakakaranas tayo ng konting pagsubok, babalik, aayaw na, magte-turn back na. Dapat no turning back. Ang unang kalaban ay ang sarili nating pusong makasalanan. Yung lagi natin gustong magtiwala sa sarili para lagi tayong maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero hindi po ito ang nais ng Panginoon. Likas kasi yan sa atin. Kahit na tayo ay mga Kristiyano na nandun pa rin yung tendency na talagang ang sarili natin ang gusto nating maitaas. No?
Di nawawala yun. Pag sinabihan ka lang, uy, galing mo tawag dito, ang galing mong kumanta. Ikaw na lagi ang kakanta. Kasi walang iba, kundi ikaw magaling. O ikaw ang may tendency ganon. Pero, lagi tayong pinapaalalahanan ni Pablo na ipakita natin, sabi ni Pablo dito, walang patutunguhan ang pagtitiwala sa ating sariling gawa. Ang tunay na pagtitiwala lamang kay Kristo ang pag-asa ng bawat isa. So malakas ang tukso, nandiyan, pero magtiwala tayo sa Panginoon. Kung tayo ay nandoon na sa paglakad natin, nasa kalagitnaan ka na ng paglilingkod mo sa Panginoon, magtiwala ka, nakakayanin mo hanggang dulo. Huwag ka nang mag-turn back. At tuwing papaalalahanan ka ng kaaway na pinapakita yung mga bagay-bagay na mas maganda dito, para lang tumalikod ka sa Panginoon, alalahanin mo din kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano kadakila ang Diyos. At sumunod tayo sa Panginoon. Ano man hirap, ano mang kalagayan ng ating buhay, sumunod tayo sa Panginoon. Paano natin paglalabanan yung mga tukso upang tayo, yung mga tukso ng pagtitiwala sa sarili natin, kesa magpatuloy tayo doon sa pamumuhay natin na pananampalataya sa Panginoon? Una, alalahanin natin ang pagtitiwala sa gawa ng tao ay gaano man ito kabuti, ay makakapaghiwalay din ito mula doon sa biyayang na kay Kristo. Ano man ang gawin natin, pero ito pa rin ay makakapaghiwalay para sa atin sa Panginoon. Ang tunay na Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos ay nagpapatuloy at magtitiwala sa Panginoon. Sa verse 7, sabi doon, you were running well. Si Pablo ang nagsabi noon, kaya magpatuloy tayo doon sa takbuhin natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Lagi nating paalalahanan ang sarili natin. Yes, nagkakamali tayo, pero hindi tayo magpapatuloy. Hindi tayo magkakasala dahil sa mga pagkakamali na nagagawa natin. Huwag tayong matulad doon sa mga yung mga Judaizers, tandaan ninyo, yung puro mabubuting gawa lang ang nais nila. Pero yung biyaya ng Panginoon para sila ay magpatuloy sa paglilingkod, hindi nila yun nakita. At ito yung paalala sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang paggawa ng mabuti ay hindi nangangahulugan o magiging basihan ng ating kaligtasan, kundi ito ay bahagi lang ng kabutihan ng Panginoon. Bakit tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa? Dahil sa biyaya ng Panginoon, sa grace ng Lord. Kaya nagagawa natin yung mga mabubuting bagay sa ating kapwa. Kaya nga sabi doon, hindi lang pagtutuli yung dahilan, sabi doon. Sa verse 3, muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Sinabi na niya ito dati, doon sa chapter 3, verse 10. At ngayon, inuulit niya dahil sa bigat ng nakita nila dito. Kung gusto nating makita o yung salvation na ipinapakita dito ni Pablo, kailangan nating sundin yung kalooban ng Panginoon sa atin. Yung kaligtasan na sinasabi ni Pablo dito ay hindi yung dahil sa ikaw ay circumcised o hindi. It's either circumcised ka o hindi. Ang kaligtasan ng Panginoon ay nandoon. Yung pagsunod dapat ay nandoon. At number 1 requirement ng Panginoon ay ang pagsunod. Yung tamang pagsunod natin sa Panginoon.
Ito ba ang basihan ng kaligtasan? Yung mga mabubuting gawa? Hindi. Kasi alam naman natin yun, di ba? Hindi doon sa mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng Panginoon. Sa pananampalataya natin sa Panginoon at sa dakilang biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya, pinapaalalahanan tayo na tayo ay mag-ingat. Kapag puro kabutihan lang ang sinasabi sa atin para sa ating kaligtasan, medyo ingat-ingat na. Saliksikin na natin kung ito ba ay tama. May babala si Pablo. Sabi niya doon, ang sino mang nagnanais, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, si Kristo ay hindi magiging pakinabang. Kaya't, sa verse 4, kayo'y hiwalay kay Kristo. Nahulog kayo mula sa biyaya. Ang tinuturo po dito, ang kaligtasan ay hindi nawawala na katulad na yung sinasabi na kapag tayo ay nagkasala, yung kaligtasan wala na. Hindi po. Kundi sinasabi dito na kapag tayo ay nagkasala, tayo ay malaya na lumapit sa ating Panginoong Jesus. May kalayaan tayong lumapit. The more na lumalapit tayo sa Panginoon kapag tayo ay nagkakasala, mas lalo natin pinapakita sa Panginoon na tayo ay we are nothing sa Panginoon. Mas yung pagpapakumbaba natin ang nakikita ng Panginoon. Kesa yung lumalayo tayo, nagkasala na nga tayo, lumalayo pa. Lalong hindi ako mag-church kasi may kasalanan ako. No? Hindi po yun. Ang tawag po doon, pride. Chicken. Sarap. Huwag po tayo mamuhay sa ganun. Na lagi natin sasabihin, ay, nagkasala ako kay Lord, hindi mo na ako mag-church ngayon. That is pride. Pride po yun. Lalong ayaw mo lumapit sa Panginoon. Nagkasala ka sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos. Ito yung paalala sa atin ni Pablo. Yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. Nais ng Panginoon yung puso na magpaturo tayo sa Panginoon. Magpatuloy tayo, turuan tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na hindi tayo mabuti, hindi natin alam. Mas mabuti po na hindi tayo aral, hindi tayo marunong, kesa po nagdudunong-dunungan tayo. Mas mabuting hindi natin alam yung mga bagay at magpaturo tayo sa Panginoon. Kesa yung, hindi, alam ko na to. Marunong ka pa kay Lord. Mas matalino ka pa kay Lord. Ang mga bagay pong ito, kung hindi po natin ito ipapakita sa Panginoon at hindi po tayo magpapakorek sa Panginoon, lahat ng ito po ay baliwala. Kaya po, hindi tayo pwedeng magtiwala sa ating sarili. Hindi tayo dapat mamili kung ano yung gusto lang nating gawin. Kundi, tayo ay susunod sa ating Panginoong Yesus. Naranasan po natin ang tunay na biyaya ng Diyos, kaya dapat na sumunod tayo at magtiwala sa ating Panginoong Yesus. Maranasan po natin ang buhay na walang hanggan. Paano natin mararanasan yan? Siyempre, kapag tayo namatay na. No? Doon lang natin masasabi na, Lord, totoo pala ito. Kaya lang ngayon kasi hindi natin masabi. No? Kaya nawawala yung trust natin sa Panginoon. Nawawala yung pag-obey natin sa Panginoon kasi hindi pa naman natin ito nararanasan. Na yung reward at the end. Dumadating pa ba sa kaisipan ninyo na baka hindi totoo? Baka joke-joke lang? Dumadating pa po ba sa kaisipan niyo yun? Tagal-tagal ko lang naglilingkod, pero baka naman hindi totoo, baka naman ano lang. Pero ang pangako po ng Panginoon ay pangako niya.
yung promise ng Lord noon, hindi lamang po naranasan nila, kundi yung promise ng Panginoon ay nararanasan din po natin sa kasalukuyan. Kaya dapat po tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. If you want to receive all the blessings that Christ purchased on the cross, you need to be united with Him by faith, not by works. Sa pananampalataya, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Sa ikalawa, dapat nating tandaan upang malabanan natin ang kalikasan na yung ating sariling pagtitiwala ay verse 5, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Dito po sinasabi yung dahilan. Ano ba yung dahilan? Yung sapagkat. Bakit kailangan nating maranasan ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan na tayo mismo ang gagawa ng kaparaanan para ma-receive natin yung blessing na yon ng Panginoon? Bakit kinakailangan maghirap tayo sa ating paglakad pananampalataya? Bakit pwedeng siya na lang? Tapos at the end, mag-meet na lang kami dun sa dulo, pareho namin ma-receive yung reward. Hindi. Hindi yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Kundi, lahat tayo dapat maranasan natin yung paghihirap na yon. Kasi at the end, masasabi mo sa Panginoon talaga na, Lord, salamat. Dahil sa paghihirap na to, naging matagumpay ako. Parang isang manlalaro, no? Sa isang takbuhin, hindi niya pwedeng sabihin na nagwagi ako kung hindi siya maghihirap. Hindi niya pwedeng sabihin na madali lang yung nakamit kong reward kung hindi siya naghirap. Ang buhay po natin na pananampalataya sa Panginoon, kinakailangan po natin paghirapan. Kailangan tayong dumaan sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng mga rocky roads na yan, ng mga bagyo ng buhay, kailangan po nating pagdaanan. Dahil sa dulo, meron tayong reward na naghihintay para sa atin. Mamuhay tayo ng merong pananampalataya at ang Espiritu ng Panginoon ay laging sumaatin. Merong naghihintay para sa bawat isa sa atin. At hindi yan, ang Panginoon lang ay laging nakaabang doon sa reward na yon. Sinong mauuna para tanggapin yung reward na yon? Marami na pong nakatanggap ng reward. Marami nang tumanggap, marami nang manggagawa tumanggap ng reward. During the pandemic, marami pong gumraduate. Naalala ko po lagi si Pastor Andy, kapag ka po may namamatay na mananampalataya, lagi niya sinasabi, thank you Lord, nakagraduate na sila. Kailan kaya ako? Lagi niya sinasabi yun. Pero, may joy sa kanyang heart. May ngiti sa kanyang labi kapag sinasabi niya yan na, kailan kaya ako? Tayo po ba? Pwede naman natin sabihin na, kailan kaya ako? O hindi pa? Hindi pa? Hindi pa, no? Kasi kulang pa. Kulang pa. Hindi pa tayo ganun naghihirap. Ibig sabihin, yung reward na nais nating tanggapin sa Panginoon, kulang pa. Hindi pa tayo worthy dun sa reward na yun ng Panginoon. Pero, kapag tayo ay karapat-dapat na para tanggapin ang reward na yun, sasabihin mo din sa sarili mo, ready na ako. Katulad ng paghihintay natin sa pagdating ng mga parcel ninyo sa bahay. Sinong nag-Shopee? Sinong naglalasada? No? Yung Shopee na yan na binili natin, o hindi ba ikaw ang bumili? Binayaran ng asawa mo. Parang hinintay mo na lang no? Na i-deliver sa'yo. Kasi,
Parang ready ka na, okay ka na, meron ka ng alam mong reward mo yon. Binigyan ka ng reward. Yung excitement mo ng paghihintay nandoon. Kasi alam mong darating. Wala kang dapat gawin, kundi talagang hintayin mo na lang. Sa atin, sa Panginoon, ganun yung hinihintay ng Lord eh. Excited ang Lord na dumating ka. Ganun siya ka-excited. 2 hands pa nga. Paghahanda ka pa niya ng feast. Yun yung reward ng Panginoon. Kaya sinasabi dito, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Wag lang yung pagtitiwala natin sa sarili natin. Wag yung laging mabuti na ginagawa natin. Wag natin laging hintayin na merong papuri para sa atin. Kundi, ang hintayin natin yung papuri galing sa Panginoon. Na ang Lord mismo ang magsabi sa atin, good and faithful servant. Kasi kapag yun ang narinig natin kay Lord, mas masarap pakinggan kaysa yung galing sa ibang tao. Minsan kasi ganun no? Ang gusto nating pakinggan yung sinasabi ng tao sa atin. Ay, ganda naman ang ginawa mo. Ang galing mo naman, ikaw na lang lagi. Pero mas masarap pong pakinggan kapag kagaling sa Panginoon. Pag tinanggap natin yung reward na yon sa Panginoon. Mahalaga na ikaw ay nasa Panginoon. Mahalaga na ikaw ay isang member ng iglesia. At mahalaga rin na ikaw ay na kay Kristo. Ang pananampalataya natin ay mahalaga sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating Panginoon at ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Standing firm against the foes of our faith. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga mga kalabang hindi natin nakikita at yung sarili nating puso na laging nandiyan, natutukso para tayo ay hindi magtiwala sa Panginoon. Yung ating pananampalataya sa Panginoon, kadalasan ay anong tawag dito? Ano ba tawag doon sa Tagalog? Nabibigyan ng hindi tama. Parang nako-compromise ang ating pananampalataya. So dapat po, ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay buo. Hindi nako-compromise ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi nabibigyan ng hindi magandang na kaisipan patungkol sa Panginoon. Kaya kinakailangan na tayo magpakatatag doon sa kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, panghawakan. Hindi lamang doon sa mga nagtatangkang agawin sa atin yung ating kalayaan mula sa Panginoon, kundi doon sa puso natin na maaaring agawin ng kaaway sa atin. Yung puso natin na tayo ay tapat sa Panginoon, puso na maglilingkod sa Panginoon, puso na mapagmahal sa Panginoon, inaagaw ng kaaway dahil nabibigyan natin ng hindi kalugod-lugod ang Panginoon. So, yan po ay pakaingatan natin. Ang ating puso ay ingatan natin sa Panginoon. Yung mga bagay na alam natin na hindi tama ay itakwil natin. Alisin natin. Yung mga kasinungalingan ng kaaway na sinasabi sa atin, alisin natin yan. Higit sa lahat ay pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Hindi lamang kapwa natin ang pagkatiwalaan natin, kundi ang ating Panginoon. Bakit kinakailangan na tayo ay magpakatatag sa ating pananampalataya? O manindigan tayo doon sa mga turo ng ating Panginoon? Dahil alam natin na ang katuruan ng Panginoon ay mabuti. Alam natin na ang tinuturo ng Panginoon sa atin ay mayroong may bunga, may reward at the end. Pero
may mga bagay din naman na humahadlang sa atin para tayo ay bumagsak, para tayo ay hindi magpatuloy sa Panginoon. Kaya ito yung pakaingatan natin. Ano yung mga bagay na humahadlang para magpatuloy tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon? Ano mang hadlang sa pagsunod natin sa ating Panginoon ay dapat daw natin na iwaksi. Dapat natin itong alisin. Ito yung mga bagay na nagpaparumi sa atin, lalo na sa ating kaisipan, sa ating pag-iisip. Nakakahadlang ito sa relasyon natin sa Panginoon at nagiging daan upang panghinaang espiritual. So ito ay hindi galing sa Panginoon. Yung mga bagay na ito na nakakahadlang nagiging daan upang panghinaan tayo ng loob, ito ay alisin natin. Ito ay hindi galing sa Panginoon. At kailangan daw po natin itong labanan. Kailangan natin itong itakwil at talikuran. Sabi ng verse 9, ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ano ba yung lebadura o yeast? Ito po ay ginagamit upang umalsa ang tinapay. Yung bakit siya lumalaki. So ito po yung ginagamit para umalsa yung tinapay. Kaunti lang ang kailangan para makita yung paglaki niya. Hindi kinakailangang madami. Ganito din daw po ang salita na ginamit ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa verse 1 Corinthians chapter 5 verse 6, tungkol sa isang lalaking kinakasama ang asawang kanyang ama, hindi nila ito dapat hayaang magparumi sa kanilang iglesia. Ganito din ang paalala ni Jesus sa mga disipulo niya tungkol sa katuruan ng mga Pariseyo. Anumang maliit na bagay na buhay ay nagiging dahilan upang mapalayo sa Diyos. May mga bagay po na nakikita natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Minsan, tingnan po natin yung mga bagay, yung parang yung posporo, maliit lang siya. Pero, ang gamit niya napakalaki. Nakakasunog. Pero pag tinignan mo, ganyan lang siya kaliit. Pero ano yung nalilikha niya? Apoy. Malaki. Nakakasunog siya. Ganon din po kapag tayo ay hindi matalino sa Panginoon. Kapag po tayo ay hindi po natin nakikita kung ano ang nais ng Panginoon. Kalawang dahilan, bakit dapat tayo ay manindigan na ang ating kaaway ay sumisira sa pananalig natin sa Panginoon dahil yung pagdaranas po natin ng hirap, ito po yung pagiging mas matapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit nakakaranas tayo ng mga pagsubok na ito na sinasabi ni Pablo, mas lalo tayong magiging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon at hindi tayo tatalikod. Hindi ka basta-basta tatalikod sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Bagkus, ikaw ay magtitiwala at tatanggapin ang Panginoon. Mas lalo daw po tayong magpakatatag sa pananampalataya natin. Kaya po mas mabuti na tayo, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay mas lalo nating tatagan, mas lalo tayong magpakatatag, huwag po tayong magpaisi-isi sa ating pananampalataya sa Panginoon. Mas lakasan pa po natin, sobrahan pa natin yung passion natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung passion ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, yung passion doon sa kalayaan na ihayag ang salita ng Panginoon para sa iba at makakilala sila sa Panginoon. Huwag tayong papatangay sa impluensya ng sanlibutan at higit sa lahat ay naisin natin na ang buhay natin o tayo mismo ay sagana sa Panginoon na sasamahan natin ng Diyos. Anumang paghihirap na maranasan natin, anumang pasan ng krus araw-araw ang bigat na dalhin natin ay magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon.
Hindi tayo tutulad doon sa mga pinangaralan ni Pablo ng salita ng Diyos na sila'y tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nakarinig lang sila ng maganda, tinalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Huwag tayong tumulad sa ganun, kundi tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ito ang panawagan ni Pablo. Iwanan ang sarili at sumunod tayo ng tuluyan sa Panginoon. Maging tapat sa Ebanghelyo ng Panginoon kahit na anumang paghihirap o anumang kapalit nito. Dahil alam natin na si Kristo lang ang tunay na kalayaan. Kay Kristo lang natin matatagpuan ang tunay na kalayaan. At si Kristo lang ang makakapagpalaya sa bawat isa sa atin. Ang puso natin, patuloy nating pakaingatan sa Panginoon para hindi tayo hindi ma-deceive ng kaaway ang puso natin. Dahil ito ang number 1 na ginagawa ng kaaway, ang ating puso. Kapag ang puso mo ay hindi maayos sa Panginoon, sipin mo ang relasyon mo sa kapwa mo at ang relasyon mo sa Diyos ay hindi rin maganda. Kasi napaka-imposibleng maayos ang puso mo, pero ang relasyon mo sa kapwa mo hindi maganda, tapos ang puso mo, relasyon mo sa Diyos maganda, cannot be. Tandaan niyo po yan. Kaya, number 1 na sinasabi ni Pablo, ang puso, ingatan natin. Huwag tayong papadisi. And last, be on guard daily, for our enemies never sleep. Tama? Hindi natutulog. Kung ang Diyos hindi natutulog, ang devil, hindi rin natutulog. Nagtitripling gawa sa mga mananampalataya. Kaya kung ang Diablo tripling gumagawa, bakit hindi natin mas triplehin pa? Gawin natin 100%. Napakaingatan natin ang ating sarili sa Panginoon. Balikan po natin yung verse 1. For freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to the yoke of slavery. Ito po ang panawagan ni Pablo na manindigan tayo sa kinatatayuan natin sa ating kalayaan sa Panginoon. Hindi tayo aalis doon upang gawin yung mga bagay na alam natin na hindi tama. Tulad ng isang guard, isang security guard, na kahit na po hating gabi, siya ay nagjo-duty. Kahit na antok na siya, nananatili siyang gising para magbantay. Anumang oras, kasi alam niya na maaaring manakawan o maaaring pumasok ang mga magnanakaw. Kaya hindi ka pwedeng matulog. Hindi ka pwedeng maalimpungatan man lang. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. Manatili tayong gising. Manatiling nagbabantay. Our freedom in Christ is precious beyond comparison. So dapat natin itong pakaingatan. Yung freedom na ipinagkaloob natin sa Panginoon, pinagkaloob sa atin ng Diyos, ingatan natin. Ang puso nating natutukso na magtiwala sa ating sarili, para tayo ay magkasala sa Diyos, dapat po natin itong bantayan 24/7 ang ating pagbabantay. Kung may 7 days a week, 24/7 po nating bantayan ang ating puso. Dapat din tayong maging alerto sa sino man o anumang bagay na maaaring makahadlang sa atin para tayo ay sumunod sa Panginoon, para tayo ay magtiwala sa Panginoon, para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. We are at war against not our own flesh, but dun sa spirito. Dun tayo nakikipaglaban. Hindi natin kalaban yung bawat isa, kundi yung spirito na nag-aalis doon sa atin sa pagtitiwala natin sa Panginoon, yung sa puso natin, yun ang kalaban natin, yung spirit na yun. Kaya dapat ay maging pakaingatan natin yun. Yung sinful desire natin. We must fight daily for we have enemies that never sleep. Huwag tayong matakot, huwag tayong panghinaan ng loob dahil alam natin na si Kristo, na ating Panginoong Jesus, ang Espiritu ng Diyos ay nandiyan, bibigyan tayo ng lakas. Nariyan ang ating mga kapatiran, ang ating mga kamanggagawa para maging kaagapay natin at para tayo ay manatiling matatag, hindi tayo ibagsak ng kaaway. Purihin po ang Panginoon. Kaya po natin na ang
mga salitang ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pagpapaalala sa atin ni Pablo ay talagang makita natin na ang kailangan natin ay ang salita ng Panginoon. Maging malaya ang puso natin, maging malaya ang kaisipan natin na anumang mangyari, anumang bagyong daanan natin, mag-focus lang tayo sa Panginoon. Tingnan natin ang Diyos na siyang nasa atin, ang Diyos na siyang pumapagitna sa atin. Wala pong iba. At salamat po sa Panginoon, salamat sa salita ng Diyos ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo, tayo ay manalangin. Aming Diyos, salamat nga po Panginoon dahil nakikita po namin na ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang lagi namin pwedeng panghawakan lamang. Lord, ang dalangin po namin, ang aming mga puso ay lagi mo pong ingatan. May pagkakataon, Panginoon, na hindi nagiging maayos ito. Pero sinasabi namin, mahal ka namin. Lord, patawarin mo po kami. Kami po ay nagkakasala dito, Panginoon. Lord, hayaan mo po na ang puso namin ay laging maiayos. Kung papaanong mahal ka namin, mahal namin ang aming kapwa. Mahal namin, Panginoon, kung ano ang mga bagay na gusto mong ibigay sa amin. Yung mga bagay, Panginoon, na pinapakita mo sa amin. Tulungan mo kaming mahalin ito, Panginoon. Tulungan mo ang aming mga puso lagi na yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, ay kasama ng aming iglesia, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Ayusin mo ang relasyon namin sa bawat isa. Ayusin mo ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, ngayong umaga, salamat po. Salamat, aming Panginoon. Sa pagtatapos, Panginoon, ng preaching series namin na ito, hindi lamang po dito, Panginoon, magtapos. Ang dalangin po namin ay lagi mo kaming paalalahanan. Lagi, Panginoon, na ang iyong mga salita na pinapaalalang ito ay ilagay namin sa aming mga puso, sa aming kaisipan, Panginoon, upang manatili kami naglilingkod sa iyo. Manatili kami, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo. Lord, ayaw lang namin marinig yung magandang sasabihin ng aming kapwa sa amin, kundi ang nais naming marinig higit sa lahat ay galing sa iyo, Panginoon, na we are welcome, na tinatanggap mo kami, Panginoon, dahil kami ay tapat, hindi dahil kami ay mabuti, kundi kami ay tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang naranasan namin, Panginoon, ano man ang kinaharap namin, kami ay tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ito yung gusto namin marinig sa iyo, na we are welcome because we are faithful and we are good servant, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, ngayong umaga, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ng bawat isa, Panginoon, lagi mo kaming samahan, lagi mo kaming gabayan, Panginoon, sa bawat step na lalabas kami sa aming tahanan. Panginoon, dalhin namin, Lord God, yung bunga ng iyong banal na spirito upang kami ay yakapin ng iyong pag-ibig, yakapin ng iyong pasensya, yakapin ng iyong pang-unawa, Panginoon, yakapin ng iyong kapayapaan, Panginoon. Hindi kami magkukos, Lord God, kundi kami ang pagmumulan, O Lord God. Makita, Panginoon, yung bunga ng spirito sa bawat isa sa amin, aming Ama. Lord, kontrolin mo ang aming kaisipan, kontrolin mo ang aming puso, kontrolin mo ang aming mga labi, Panginoon. Kung nakakapagsalita kami ng hindi maganda sa aming kapwa, Panginoon, patawarin mo kami. Lord, ang nais po namin, ikaw lang ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang maparangalan, Panginoon, dahil kapag kami, Panginoon, wala kaming magagawa, Lord God. Marami kaming flaws, marami kaming kahinaan, pero Panginoon, salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Kaya patuloy kaming tumatayo, patuloy kami, Panginoon, na nananatiling matatag dahil sa iyong biyaya, aming Ama. Lord, pagpalain mo ang buong linggo namin, pagpalain mo ang buong araw namin, O Lord God, upang pagbalik namin sa iyong tahanan sa susunod na linggo. Malaya ang aming puso na makapanambahan sa iyo. Malayang ihayag ang kabutihan mo sa bawat isa upang maging malakas kung kami naghihina. Purihin ka, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, kasama po ng iyong banal na Espiritu. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon.
ano po pala, women's, sa 29 po, pa-register na po kayo kay Ate Rose. Sa ating Christmas celebration. November 29 po. At 30? November 30 po. Ayun. So, pa-register na po kayo kay Ate Rose para po meron po tayong